Nakapila na rin ang ilang tricycle driver sa Maynila para sa ipamamahagi sa kanilang cash aid sa gitna ng napakamahal na presyo ng petrolyo. May unang balita live si Bam Alegre. Bam. Igan, good morning. Mahigit 1,000 tricycle driver ang nakaschedule na makatanggap ng financial assistance dito sa Malate, Maynila. Ayuda ito para sa patuloy na pagtaas ng mga produktong petrolyo. 1,073 ang kasaping mga tricycle driver dito sa Maynila, sa bahaging ito ng Malate, sa mga TODA o Tricycle Operators and Drivers Association. Sila makakatanggap ng 5,000 pesos financial assistance ngayong araw. Kanina, nagsimula na silang magdatingan para sa ayuda kasunod na patuloy na mega oil price hike. Magmumula sa Manila Department of Social Welfare and Development ang budget para sa financial assistance. Sa Huwebes, target makumpletong paghahati ng ayuda sa mahigit 139,000 tricycle drivers naman yan sa buong Metro Manila na yan. Kailangan magpakita ng mga tricycle driver dito ng photocopy ng kanilang driver's license bago makuha ang ayuda. Nagpapasalamat ang mga maagang pumila na tricycle driver sa assistance na natanggap nila. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Malaking tulong kasi sa ngayon, ang hirap ng biyahe dahil ang mahal ng gasolina. Nagpapasalamat po kami dahil nagkaroon po kami ng sinasabing ayuda. Tiyaga-tiyaga talaga kasi sanay naman kami dyan sa hanap buhay, sa kalsada. Igan, pasado alas 7 ng umaga, ganito yung sitwasyon dito. Marami na yung nakapila. Pero ito kasi may schedule ito at may master list na sinusunod ang LGU. Itong unang balita mula rito sa Maynila, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Sa Huwebes, ipatutupad ang dagdag pasahe sa tradisyonal at modern jeep ayon sa Department of Transportation. Ang kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez sa panayam natin dito sa On Record kanina, mula 13 pesos magiging 14 pesos na ang pasahe sa traditional jeep sa unang 4 na kilometro. Sa modern jeep naman, may 2 pesos na dagdag pasahe sa unang 4 na kilometro. Paalala ni Lopez sa mga tsuper ng modern at traditional jeep, sa Huwebes pa iyan, epektibo. At nagdagdag pa po tayo ng 1 piso. So 14 na po. 14 for the first 4 kilometers. That's for the traditional jeepney. Tapos pagdating naman sa ating mga modern jeepney, for the first 4 kilometers, we're adding 2 pesos. Baka sa Thursday po. Makikiusap pa rin po ako sa inyo na antayin natin yung Huwebes. Ngayon nakatakda ipatupad ang taas pasahe sa traditional at modern jeep. Alamin natin ang reaksyon ng mga commuter na papasa nito mula sa kasama nating si Maris Umali. Maris? Ate, so kanina nga sa UH On Record ay inanunsyo ni Acting Transportation Secretary Banoy Lopez na magdaragdag na ng piso na base fare para sa mga traditional na jeep at 2 piso naman para sa modern jeep at posibleng sa Huwebes na nga po yan ipatupad. At bukod dyan, kaninang alas 6 ng umaga ay nagkaroon na naman o inumpisahan na naman yung panibagong round ng mega oil price hike. At ayon sa Department of Energy ay aabot sa 20 pesos and 40 centavos hanggang 23 pesos and 90 centavos ang madaragdag sa diesel, habang 12 pesos and 90 centavos hanggang 16 pesos and 90 centavos naman ang madaragdag sa presyo ng gasolina. Kaya dahil dyan, aabot po posible ng hanggang 114 pesos ang presyo ng diesel. Hindi lamang mga driver, kundi pati na rin po mga motorista at mga pasahero ang posibleng maapektuhan yan. Kaya ngayon, ayan, magtanong po muna tayo sa ating mga kababayan ng mga nag-aabang ng masasakyan kung ano po ang pakiramdam nila dito sa panibagong pagtataas ng pamasahe. Ate, kasi kanina lang po inanunsyo na piso ang madaragdag sa pamasahe para sa traditional, 2 pesos kapag modern yung masasakyan ninyo. So ano po ang magiging epekto nito sa inyo pong pang-araw-araw na pagko-commute? Mahirap po kasi magdadagdag allowance na naman sa pamasahe. Siyempre, mahirap. Pero wala kaming magagawa kasi alam namin may nangyayaring lahat tayo mahirapan, mga pasahero, mga jeepney driver, mahirap din po. Saan kayo magtitipid? Sa mga gastusin na lang, pero mahirap sa amin. Pero ang commute, araw-araw pa rin? Araw-araw O hindi kayo makikicarpool sa ibang yung mga kasamahan? Ay, wala naman po. Magtiis na lang po kasi wala kaming magagawa.
Alright, maraming po salamat. Ano po ulit pangalan ninyo? Marieta Liwag. Thank you, ate. Ingat po kayo sa pagko-commute po Salamat ninyo. po. God bless po. Ayan po. Ito po. Ate, naku, medyo namumula na po yung mata niya. Oo. Ano pong pangalan po ninyo? Bernadette Liwag. Ano po ang magiging epekto ng panibagong pagtataas sa pamasahe sa inyo pong pang-araw-araw na commute? Kayo po ba ay araw-araw nagko-commute? Yes, ma'am. Uh-huh. Sa amin bilang mga commuters, talagang nahihirapan din kami gawa ng dagdag pamasahe sa jeepney. Pero para sa akin, wala naman akong magawa din dahil na ano tayo na kumbaga na ang kaguluhan sa ibang bansa tayo na apektuhan na walang gas na dumating dito sa atin. Anong mababawasan? Pagko-commute o yung pagkain? Pareho. Mababawasan? Hirap. Oo. Tipid sa lahat. Pero, ano na lang, gagawin na lang, tipid sa lahat ng bagay. O, di ba? Magtipid na lang kasi hirap na hirap talaga. Ayan, ingat po kayo ate sa inyo pong pagko-commute at maraming pong salamat sa pakikipag-usap niyo po sa amin ngayong umaga. Yan po mga kapuso, sila po ay narinig natin, talagang lubhang nahihirapan, pero lahat din naman sila ay walang magagawa. Tayong lahat walang magagawa hanggat merong crisis po sa Middle East. So talagang higpit pa ng sinturon at mga kapuso, lagi manood ng unang hirit. Siyempre, baka malay nyo, kayo na ang susunod na manalo. So yan po muna ang latest na sitwasyon muna pa rin dito sa Commonwealth. Balik sa iyo, Ate Sue. Maraming salamat, Mariz Umali. Magbibigay ng ayuda ang lokal na pamahalaan ng Cebu City sa mga tsuper na apektado ng mga oil price hike. Nag-inspeksyon na rin sa ilang establishmento roon kaugnay sa fuel conservation. Live mula sa Cebu City, may unang balita si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan! Yes, Igan, simula ngayong araw naglalaro sa 77 hanggang 95 pesos per liter ang presyo ng petroleum products dito sa Cebu City matapos nagpatupad ng dagdag presyo. Bunsod na rin sa kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival, inaasikaso na ng lokal na pamahalaan ang ayuda na ibibigay sa mga apektadong tsuper. Hindi lahat ay mabibigyan ng financial assistance. Ang bibigyan lang ay ang mga Cebu City registered voters na driver. Hindi rin kasama ang mga operator. Hindi pa matyak kung magkano ang ipamimigay na tulong dahil ipapasa pa ito sa konsiho ng lungsod. Noong nakaraang linggo, tinipon ng alkalde ang mga driver upang pakinggan ang kanilang saloobin ukol sa tuloy-tuloy na taas presyo ng mga produktong petrolyo. Ang ayuda na ibibigay ng lokal na pamahalaan ay iba pa sa fuel subsidy na ibibigay ng LTFRB. Naan sila ay malauman. Considering na naamang tayo na budget na set aside para nila. The amount might be big, but there's ako silang iba ang Cebu City government pangga sa mga drivers. Para matulungan ang publiko sa mga tumataas na presyo ng ilang pangunahing bilihin. Magkakabili na ng tig 20 pesos kada kilo ng bigas ang mga taga-Lapu-Lapu sa susunod na buwan ayon sa market administrator. Ang murang bigas ay mabibili ng mga nasa vulnerable sector katulad ng PWD, 4Ps, senior citizens at solo parents. Nagsagawa na ng inspeksyon ang taga-Department of Agriculture sa mga lugar na paglalagakan ng supply ng bigas. Ayon sa market administrator, naglaan ang DA ng 50 sako ng bigas para sa 250 beneficiaries na makakabili ng tig 10 kilo. Anytime sa April, kay ilang pa man itong ipa-approve ang among mga proposed sites. Samantala, nagpapatuloy naman ang inspeksyon ng taga-Business Permit and Licensing Office, BPLO, sa Mandaue City sa iba't ibang establishmento dahil may direktiba kaugnay sa fuel conservation para makatipid. May ilang gumagamit na ng motorsiklo sa pag-iikot. Naalam yung mga strategy aron nga targeted ang inspection para dili pud kanaganing dako ang spread sa area aron nga makatipid pud gamay sa gasolina. And then nag-shift pud ni nga more of the motor among gamiton. Igan, dahil sa patuloy ng pagtaas ng presyo ng petroleum products, nagpatupad na ng iba't ibang austerity measures ang mga LGUs sa buong bansa. Igan. Maraming salamat, Alan Domingo
ng GMA Regional TV. Tumaas na rin ang presyo ng mga karne, gulay at bigas kasunod ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, kaya problemado ang mga may-ari ng mga karinderya. Gayunman, didiskarte na lang daw sila kaysa magtaas ng presyo ng mga paninda. Live mula sa Marikina, may unang balita si EJ Gomez. EJ. Igan, good morning. Nako, may mga diskarte nga yung mga kainan dito sa Marikina City para mapanatili ang kanilang mga negosyo sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Magkakatabi ang mga karinderyang ito sa tapat ng Marikina City Hall. Dagsa ang mga customer ng mga estudyante at empleyado ng munisipyo lalo na kapag tanghalian. Ayon sa mga nagtitinda, baka maapektuhan ang dami ng siniserve nilang pagkain dahil nagtaasan ng presyo ng mga rekado nitong mga nagdaang araw kasunod ng pagtaas din ng presyo ng petrolyo. Itong mga past 2 weeks, unang-unang tumaas talaga is yung mga ingredients. Tapos yung sumunod na yung bigas, medyo tumaas siya ng 200. So apektado po talaga lahat. Tumaas din daw ng hanggang 50 pesos ang kada kilo ng ilang gulay. Ang LPG naman, nagmahal din ng 100 pesos kada tangke. Kaya ang mga nagtitinda sa karinderya, dumidiskarte na lang daw para hindi kailanganing itaas ang presyo ng kanilang paninda. Di naman kasi pwede din tataasan, di pwede din bababaan masyado kasi kami rin din maapektuhan. Kasi sa student meal din, budget lang din yung pag-ano nila. Kaya ang gagawin nila lang din, yung cut na lang din ng mga meat siguro, mabawasan na lang din siya. Yung takal na hindi naman sila kawawa at hindi naman kami kawawa, so parang fair ba? Tapos nag-a-adjust kami sa mga rekado. Since mababa talaga yung price pang estudyante, so kailangan na lang pagdating ng mga estudyante, kailangan naka-prepare na para mag-volume yung benta. Sa susunod na mga months siguro, ma'am, baka mag-adjust ng presyo. Mapipilitan kasi baka hindi na kayanin. Pero sabi ng mga may-ari ng karinderya dito sa Marikina City, sa ngayon hindi pa naman daw nila nakikitang magsasara o hihinto sila sa pagtitinda. Kung hihinto naman kami, saan naman kami kukuha ng pang araw-araw? Diba? So ang gagawin na lang namin, gagawa na lang kami ng paraan o discard, diba? Or magdadagdag kami ng ibang item para ma-survive namin. Igan, ilan pa raw sa mga diskarte ng mga may-ari ng karinderya rito sa Marikina City ay yung pagkakaroon ng only inumin o only juice. Yan daw yung pambawi nila doon sa pagbabawas kaunti ng kanilang serving para mapanatili ang presyo ng kanilang mga tinitindang budget meal. At yan, ang unang balita mula po rito sa Marikina City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Paglabag umano sa due process at mga aligasyon wala umanong basihan. Ilan yan sa mga idinela ng company Vice President Sara Duterte kung bakit dapat ibasura ang impeachment complaints laban sa kanya. Bibigyan ng 3 araw ang mga complainant para sumagot. May 3 araw din para magsumite ng rejoinder o panibagong sagot ang bise. Target ng House Justice Committee na simula ng impeachment hearing sa April 8. Kaya unang balita si Jonathan Andal. Sa araw mismo ng deadline, isinumite sa House Committee on Justice ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya ayon sa kanyang abogado. Sa tugon ng bise, iginit niyang dapat ibasura ang reklamo. Ni-recycle lang anila ang mga akusasyon sa impeachment complaint noong 19th Congress. Nilabag anila ang due process at double standard ang ipinatupad sa impeachment complaints laban sa bise at laban kay Pangulong Bongbong Marcos. We raised due process issues because of what we feel sa aming pananaw ay hindi naging uniform yung standards ng pag-determine ng sufficiency in form and substance doon sa naging impeachment complaints laban sa ating Pangulo at impeachment complaints laban sa ating dalawang Pangulo. Gate ng kampo ng bise na prejudge o nahusgahan na rin anila ang mga ebidensya laban sa bise. Itinuring din umano na gospel truth ang mga pahayag ng nagpakilalang dating security aide ng bise na si Ramil Madriaga na nagsabing naghatid siya ng milyon-milyong pisong pera para sa ilang individual. Wala raw ni isang ebidensyang inilabas si Madriaga para patunayan ang kanyang mga alegasyon.
Sabi ni Attorney Michael Powa ng defense team ng Vice Presidente, ang kanilang isinumite ay answer ad cotellam. Salitang Latin, ang ibig sabihin ay as a precaution. Gate niya kasi wala silang dapat sagutin sa reklamo dahil wala umanong nakalagay na ultimate facts o yung mga elemento na sumusuporta sa alegasyon. Ilan sa mga alegasyon sa impeachment ay umano'y maling paggamit ng Vice sa kanyang confidential funds, umano'y di mapaliwanag na yaman at pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Sa tugon ng Vice, iginit ding hindi nasunod ang safeguards na inilatag ng Supreme Court para sa due process. Hindi rin daw pwedeng suspetsa o spekulasyon ng basihan ng reklamo. Ang mga alegasyon daw kaugnay sa confidential funds, hindi nakabatay sa established facts o pinal na findings ng korte. Wala raw nakalagay sa mga reklamo na magpapatunay na nagkamal ng ill-gotten wealth ang Vice. Kaugnay naman sa alegasyong nagbanta umanong ipapatay ng Vice ang Pangulo, First Lady at dating Speaker, wala raw patunay na may ganon ngang kontrata at umasa lang daw ang mga complainant sa mga anilay exaggerated conclusion. Kaugnay naman ang alegasyong di niya naideklara lahat ng kanyang yaman sa kanyang mga salin, nakabatay raw ang mga alegasyon sa mga disclosure na ginawa bago siya naihalal bilang Vice. Sinisikap naming makuha ang reaksyon ng House Committee on Justice. Sa isang pahayag, iginit ni Committee Member Terry Ridon na binigyan ng due process ang Vice. Binigyan nga siya ng pagkakataong tumugon pero hindi naman daw sinagot ng Vice ang mga alegasyon. Nakalatag din niya ang ultimate facts na may kinalaman sa maling paggamit ng confidential funds, pagbabanta, di may paliwanag na yaman at paglabag sa requirements ng SALN. Tinanong si Duterte tungkol sa pagpasabina sa House Committee on Justice sa financial records niya at ng kanyang asawa. Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga iilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Wala po nga pag-abuso, wala po nga law bending dito, no? Kundi ito po ay pagpapatupad ng mandato ng proseso po ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Kailangan pong ipaliwanag ng pangalawang Pangulo, ito pong tinatawag nating 50 million wealth gap sa kanya pong pag-aari. No? And syempre, pagka hindi po ito naipaliwanag mula doon po sa kanya pong mga negosyo, propesyon at iba pang mga pinagkakakitaan, meron pong prima facie finding na ito po ay unexplained wealth. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.